Sino ho ang mga kontraktor dito? Yan ang Kasi magandang allowed tanong. naman daw po ng 10% Oo. nakitaan. Ang sabi ho nitong isang matalinong nakikinig sa atin, Ano sabi? abay okay din yan. Oo. Para ding binigyan mo si Dracula ng susi sa blood bank. Kami ay nahihiya dahil kapag sabihing Ilocano, sino ang maririnig mo na politiko na malakas na galing Norte? Marcos! At ilang mahabang panahon, kahihiya na aming dinadala. Kaya nung ikaw ay bumalik, binigyan mo kami ng pag-asa. Noon yun, nagbulag-bulagan kami kung anuman ang naging pagkukulang ng iyong pamilya. Hindi namin pinansin dahil inisip namin, siguro hindi niya nagagawin ito. Siguro hindi niya naman gagawin yung ginawa ng tatay niya. Medyo magaling magsalita nung una, hindi ba? Napaka-articulate. Kaya lahat ng mga Ilocano sumama sa kanya. Pero hindi natin nakilain. Sabi nga ni Amy kanina, nag-drugs ulit pala! Ayun mga kaibigan, sa poll si Bongbong Marcos kay Attorney Harold Respecio. Alam niyo, totoo tong sinabi nitong si Attorney. Marami po ang sumuporta kay Bongbong Marcos, marami po ang bumoto kay Bongbong Marcos dahil ang inisip nila ay magbabago ang ekonomiya ng ating bansa. Magbabago ang takbo ng ating bansa. Pero sa kasamaang palad, mga kaibigan, lumubog tayo sa utang at lumubog ang ating bansa. Ang ating ekonomiya ay bumabagsak. Ayon po yan sa mga napapanood nating mga balita dito sa social media, kahit na po sa mga telebisyon, mga kaibigan. Ngayon, nagsisi yung iba. Bakit daw nila sinuportaan, ibinoto itong si Bongbong Marcos? Pero wala na po tayong magagawa. Wala na po tayong magagawa kasi nandyan na yan, nasa posisyon na yan, hintayin na lang natin ang 2028. Kaya kung nais nyo pong magbago itong ating bansa ay suportaan po natin ang mga Duterte. Si Sara Duterte, suportaan po natin. Dahil alam po natin naman na sa panahon ni Tatay Digong, mga kaibigan, marami pong nagbago sa ating bansa. Natatakot yung mga kriminal at ang lahat ng mga kapulisan at sundalo ay disiplinado, mga kaibigan. Sa ating pagpapatuloy ngayon, mga kaibigan, ay panoorin po natin itong si Ted Filon at si DJ Chacha. Ito, panoorin po natin para malaman po natin kung ano ang update ngayong January 26, 2026, mga kaibigan. Kasi magkakaroon po raw ng panibagong hearing sa Blue Ribbon at yan po ay pangungunahan ni Lacson, Senador Lacson, mga kaibigan. Pero medyo nababahala ako kasi itong si Lacson, mga kaibigan, wala po akong tiwala. 9:35 po ang ating oras. Kami po ay humingi ng pangunawa sa inyo sa dami ho ng ating gustong klaruhin sa mga nakapanayan po natin at mainam din po naman ito na sa ngayon mga kapatid na ating pong maunawaan ito pong ating napag-usapan na PPP project ng DepEd para po sa napakatagal ng problema tungkol sa shortage ng mga silid-aralan. Yun nga lang, mukha pong sa akin lang pagkakaunawa, parang pareho lang. Parang inilipat mo lang yung ahensya na magpapatupad nito sa bidding process, no? Noong kasi yung usually po yung mga PPP projects, ang return ay dahil parang hinuhulog-hulugan. Yung pong kikitain, kumbaga, yung pong expressway, mga tren, etc. Pero ito kasi infrastructure na classroom, na pampublikong paaralan. Doon kasi sa PPP, doon halimbawa yung proposal po para po sa Medical Arts Building ng Lang Center, yun 1 billion lang po ito, 1.2, ganun lang po ang halaga. Yun, yung PPP na yun, yung upa ng mga doktor doon sa naturang building. Oo. Yun ang kitaan doon. Yes, So sa in this school, case daw po, parang magtatayo ka muna ng classroom, abonohan ng pribadong kontratista, tapos babayaran ng gobyerno. Oo. Eh di pareho din. Oo, babayaran ng gobyerno. Parang pareho din. Nagpaunang labas lang yung private firm. Parang ganun. So, So wala itong entrance. Huwag kayong mag-alala sa mga estudyante. Wala silang entrance. Sino ho ang mga kontraktor dito? Yan ang Kasi magandang allowed tanong. naman daw po ng
15% Oo. nakitaan. Oh, of course, kasi nga, Syempre, pribadong kumpanya, dapat kumita. ang sabi nitong isang matalinong nakikinig sa atin, Ano sabi? abay okay din yan. Oo. Para ding binigyan mo si Dracula ng susi sa blood bank. Binigyan si Dracula ng susi sa blood bank. Gaano kaya kadaming sisip-siping dugo nun? Kasi nasa kanya lahat eh. Baka busog na, sumisip-sip pa rin ng dugo. Ang talinong tao nito para magkumpara ng gano'n, ano? Oo. Tsaka parang- diba, pag nasa kanya na ang susi, ubusin niya yun. Yung pang isang taon, baka ubusin na isang araw. Para mong sinabi na yung napakalaking buhaya, ay inilagay mo sa kulungan ng manok. Tama, dapat malaman kung sino-sino yung mga contractors na hahawak ng proyektong iyon. Anyway, sa Monday po, looking forward po tayo dito po sa magiging hearing ng Blue Ribbon Committee. Yes. At ang mga sinupi na daw, maganda rin po ito kasi mabibigyan sila ng chance nga sana kung sisipot para ho ipahayag ang kanilang panig sa mga aligasyon laban sa kanila. Tama. Napakainam po niyan. Subpi na daw po ito. Sigurado pong may dalawang hindi sisipot dyan. Kung sino-sino. Si Saltico, hindi yan sisipot. For Sigurado sure. yan. Manuel Bonoan, hindi yan sisipot. Sigurado tayo Ito dyan. pa ibang pinapatawag. Sino? Ex-DepEd Undersecretary Traigib Olivar. Aha. COA Commissioner Mario Lipana. At si? Ex-Special Envoy Maynard Ngu. Yun. Oo. So mainam po ito at mapakinggan po natin ang kanilang panig. Ito hong tatlong ito. Si Maynard Mula Luna at itong si Traigib Olivar at maging si COA Commissioner Lipana. Sana nga po sumipot sila. Pag hindi raw po sumipot, ang susunod na ay warrant of arrest. Arrest order. Arrest order. Arrest order na ilalabas daw po ng SecGen nito pong ng Office of the SP. Yan. And then ang magpapatupad ay yung kanila pong Senate Sergeant at Arms. Ito ba mga taong ito, Okay. yung ibang hindi nabanggit? Yung mga nabanggit, kasi alam na natin, Zaldi outside of the country, Manny Bonoan nasa US. Yung tatlo, nandito pa ba? Tingnan natin sa Monday. Oo, di ba? Kaya po kami excited rin po no sa punto ng ito na po yung ating inihintay. And in fairness po, salamat naman kay Chairman Ping na siya ay magpapatuloy po sa kanyang hearing at magmamasid po tayo nga at sa mga posibilidad rin na meron hubang panibagong affidavit. Hindi ho bawal yon. Yung supplemental affidavit, yung dagdag kasi nga sinasabi nitong mga testigong ito, kami po ay maglalabas pa po ng ilang pang informasyon habang kami nangangalap po ng aming mga records at sa amin pong pag-alala sa mga nagdaan noong mga sinasabi nilang transaksyones. Bagamat atin lang uulitin, ang lahat ng kanila pong binabanggit, itinatanggi ang mga paratang laban sa kanila. Iba ho kasi ang ating bansa. Dito po ngayon, may mga umamin na, opisyal mismo ng kagawaran, kontraktor mismo, umaamin na. Pero sa atin po, walang opisyal na nasa lehislatura na siyang mga inaakusahan dito ang nungka umamin. Wala po. Sa ibang mga bansa, Japan, wala. Korea, even in the States, no? May mga ganung pangyayari na kapag nandun na po at naiipit na ho talaga, kumbaga sa kanila pong budhi, kahihiyan, they resign. And they face the consequence. Oo. Sa atin po, hindi. Oo. Syempre, nasa Pilipinas ka eh. Yan po ang kaibahan po sa ating kultura. Oo. So, ang kultura natin, walang hiya. So, Hindi, tama. Kasi sa ibang bansa, pagka diba, na ano yung pangalan, Easy. nahihiya. Tama, di ba? Nagre-resign so nahihiya. So dito, tayo wala tayong hiya. Kasi nakaladkad na yung pangalan mo, tapos, di ba? hindi. Tsaka, Andiyan ka pa rin. ano na, di ba? Medyo... Di, ang tawag nga doon, walang hiya. Yung sinasabi kanina ni Prosecutor General Fadulion. Pag sa pagsuri mo, kasi siya mismo sangkot siya eh. Oo. And then, isipin mo, yung relasyon nila Oo. nung tao na yun, hindi ba? Malahalim, etc. Oo. Pero well, sabi nga nila, It's more fun in the Philippines.